Praise the name of the Lord. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. At sa mga sandaling ito, tayo po ay muling magsama-sama sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah! At tayo po ay magpapasimula sa gawaing ito. Muli nating pasimulan ang gawaing ito sa pamagitan ng ating pagsamba, pagpupuri, sa pamagitan ng isang awitin, mga kapatid, praise God, na tayo ay sumasamba sa ating Panginoon, praise God, in the beauty of His holiness. Hallelujah! Praise the name of the Lord. At saan man po kayo naroon ngayon sa mga kasama namin online, let us worship the Lord. Hallelujah! In the beauty of His holiness. Praise God. Hallelujah! Itaas natin ang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah! When I look into your holiness. Hallelujah, praise God. Tinataas ka namin, Panginoon. Dinadakila ang iyong banal na pangalan. Hallelujah, praise God. Come on, mga anak ng Diyos. This is the day that the Lord has made. Hallelujah. Let's magnify His wonderful name. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, salamat Panginoon. Sinasamba ka namin, tinataas ka namin, O Diyos. Hallelujah, napakabuti mo sa aming mga buhay. Yes, hallelujah, we worship you, Lord. I worship you. I worship you. Hallelujah. The reason I live is to worship you. I worship you. Hallelujah. I worship you. Hallelujah. The reason I live. The reason I live is to worship you. Praise the Lord. Hallelujah. Patuloy natin sambahin ang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. I worship you. Hallelujah. I worship you. Hallelujah. The reason I live is to worship you. I worship you one more time. Hallelujah. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Praise God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Let's magnify the name of Jesus. Let's give Him praise and honor Him. Oh, bless
Blessed be the name of the Lord. Hallelujah, the name of the Lord. Amen, 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 amen. Hallelujah, praise the name of the Lord. Tayo ay minsan pang manalangin sa Panginoon. Mapagpalang Diyos, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyong dakilang harapan. Dinadakila ka namin, tinataas ka namin. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa patuloy na pagkakalob niyo sa amin ng buhay at ng kalakasan, ng pribilehiyo na kami po ay patuloy na mabuhay at makapaglingkod. Ngayong umaga, O Diyos, sinihiling namin na muli mo pagpalain, O Diyos, ang gawaing ito. Lahat ng mga kasama namin, O Diyos, ikaw ang patuloy na kumilos, ang mga kasama namin sa dakong ito at ang kasama namin online. Panginoon, ikaw ang aming Diyos na sinasamba sa espiritu at katotohanan. Katagpuin mo minsan pa ang iyong mga anak, dakilang Diyos. Pagpalain mo ang iyong mga salita na amin pong matutunghayan sa araw na ito. At pagpalain mo kami ng iyong banal na presensya. Ikaw ang siyang mangusap at manguna sa amin. At ang bawat isa, Panginoon, ay mapagpala sa gawaing ito. Gamitin mo minsan pa ang iyong abang lingkod na walang magagawa kung wala ka, Panginoon. Maging daluyan at instrumento, Panginoon, ang iyong banal na mensahe. Salamat po, Panginoon. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabing Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah, luwalhati sa kanyang banal na pangalan. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen, amen, amen. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay dadako sa salita ng ating Panginoon. Magbabasa po tayo from the book of Romans, chapter 14, verses 7 to verse 9. Ganito po ang mababasa natin. For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. For whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. Whether we live therefore or die, we are the Lord's. For to this end, Christ both died and rose and revived, that he might be Lord both of the dead and living. Sa wikang Tagalog, sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay. O kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay. Kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat dahil dito ay namatay si Kristo at nabuhay na maguli upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Purihin ang ating Panginoon at pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang salita, and you may be seated. Nais ko pong mag-share ng salita ng Panginoon sa umagang ito, living and dying in Christ. Living and dying in Christ. Praise God. So ang ating pong mensahe na mapapakinggan ngayon ay tungkol po sa ating pagiging buhay o pagiging patay sa Panginoon. Kung paano nabubuhay at paano namamatay in Christ. Notice the word in Christ. Sa panahon ngayon, mga kapatid, ang bawat isa ay nagsisikap na ang buhay ay maituloy at lahat tayo gusto nating mabuhay. Masarap mabuhay, mga kapatid, lalo na kung ang buhay natin ay nasa Panginoon. Ang mabuhay at ang mamatay ay hindi po nating kontrolado, mga kapatid. Ang lahat ng ito ay nasa kapangyarihan ng ating Panginoon.
We thank God sapagkat tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay. Hindi po natin yan choice. Hindi natin pinili na tayo mabuhay at maging tao. Ang Diyos, ang siyang nagtakda at siyang may akda ng ating pong mga buhay. At ang sabi ng banal na kasulatan na binasa natin, sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili. Sino man ay hindi rin namamatay sa kanyang sarili. Ang ibig sabihin po, ang buhay at ang kamatayan ay hindi para sa ating sarili, mga kapatid, na kalooban at kagustuhan. Ang buhay at ang kamatayan ay nangyayari sa kapanahunan. Nagpapasalamat tayo sa Diyos ngayon na tayo nabubuhay, and every day, sabi nga natin, every gising is a blessing. Nagpapasalamat tayo sa Diyos na tayo may buhay, tayo ay may lakas, mga kapatid, na nanggagaling sa ating Panginoon. At si Apostle Paul ay mayroon siyang binanggit, mga kapatid, tungkol sa buhay at ang kamatayan. At siya bilang mananampalataya, ang kanya pong naging katuwiran sa mabuhay o sa mamatay, tayo ay sa Panginoon. Ang ibig sabihin po, tanggap ni Apostle Paul na siya ay nabubuhay at tanggap din niya kung siya ay kukunin ng ating Panginoon. Mayroon siyang malalim na confidence or assurance, praise God, tungkol sa buhay at tungkol sa kamatayan. Nung araw, mga kapatid, nung ako'y wala pa sa Panginoon, akin pong aminin na ang pinakamalaking takot talaga sa buhay ko ay ang kamatayan. Mula nung ako'y naging bata, every time na mayroon akong nakikitang namamatay, talagang takot ako. Hindi ako takot doon sa namatay, takot ako sapagkat naiisip ko ang tao namamatay. Ganun pa man, mga kapatid, nung ang salita ng Panginoon ay naging malinaw, naging maliwanag sa atin, sa lahat ng mga tumanggap kay Kristo, nahaharap ang buhay ng tama. At kung dumarating man ang panahon na itinakda ng Diyos, mga kapatid, tayo ay humaharap sa buhay. At kung dumating ang takdang panahon na itinakda ng Panginoon sa atin, mahaharap natin yan na mayroon tayong pag-asa. Tanging ang mga mananampalataya lamang ang mayroon pong ganong katiyakan. Ngunit nais ko pong bigyan kayo ng assurance na lahat ng mga nabubuhay ngayon ay mayroon pong purpose ang Diyos bakit tayo nabubuhay. Amen. At maaaring dumadaan kayo ng mga pagsubok, ang ilan dumadaan ng mga karamdaman, wag naman po sanang kamatayan agad ang iniisip natin. Naniniwala ako na kahit yung mga nasa karamdaman ngayon ay kayang ibangon ng Diyos at bigyan ng Diyos ng kagalingan at buhay na nagpapatuloy sapagkat may layunin at plano ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Nung makilala ko po ang Panginoon, nakilala ko ang tunay na pag-asa. At ang aking mga katanungan sa aking isipan, mga kapatid, ay nagkaroon ng kaliwanagan. At mula doon ay binigyan tayo ng Diyos ng strong confidence na sa buhay na ito, mga kapatid, ay mabuhay para sa Panginoon. At kung dumating ang panahon na tayo'y kukunin ng Panginoon, kapag tayo ay nabuhay ng tama, mamamatay tayo ng tama. Amen. Kung hindi pa babalik ang Panginoon, lahat ng tao makakaranas ng kamatayan. Pero mga kapatid, hindi natin pinaplano, mga kapatid, kung kailan tayo aalis sa mundong ito. Diyos lang naman may kontrol niyan. Pero kung paano natin haharapin ang panahon na yan, mga kapatid, ay nakasalalay sa kung paano tayo nabubuhay ngayon. Sa lahat ng mga kaibigan natin na nagikinig ngayon, mahal po tayong lahat ng ating Panginoon. At ang Diyos na nagbigay ng buhay at hininga at lakas na ating tinataglay ngayon ay ang Diyos na mayroon pong layunin bakit niya tayo nilalang.
Sa banal na kasulatan ay malinaw kung anong purpose ng Panginoon, bakit niya tayo nilalang. I believe ito ang magandang starting point kung gusto nating maunawaan kung bakit tayo nabubuhay, ano ang buhay sa mundo, at ano ang purpose ng Diyos, bakit tayo nilalang. From that point, mga kapatid, ay magiging guided ang buhay natin sapagkat ang layunin ng Diyos kapag natuntun o natuklasan ng tao, mga kapatid, ang tao po ay lalakad na mayroon pong direction. Hallelujah. At magkakaroon ng magandang destination. According to the Bible in the book of Isaiah 43 verse 7, even everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. I have formed him, yea, I have made him. Bawat tinawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan o yaong aking ginawa. Praise God. Ito pala ang layunin ng Panginoon, bakit niya tayo nilalang. Tayo ay nilalang ng Panginoon for His glory. Para sa kanyang kaluwalhatian. And that's the purpose of this life. Amen. Tayo po ay nabubuhay for the glory of God. Hindi tayo nabubuhay para sa ating mga sarili. Remember, ang buhay, lakas, hininga natin ay nagbubuhat sa ating Panginoon. Walang sino man sa atin ang nabubuhay, mga kapatid, na sa sarili. Ang purpose, sarili, ang layunin. Nais ang Panginoon na tayo mabuhay para sa Kanya. Amen po ba? Praise God. Excuse me. Hallelujah. Mabait ang Panginoon sapagkat binibigyan niya tayo ng buhay. Ngunit alam niyo po, ang pinakakawawang tao sa mundo ay ang nabubuhay na walang purpose. Mayroon dang worse pa sa kamatayan. Ang worse sa kamatayan ay ang buhay na walang layunin. Yung bang nabubuhay lang tayo just for the sake of existence. Ang buhay na walang purpose ay buhay, mga kapatid, na walang kabuluhan. Now, hindi para i-discourage natin ang sinuman, pero ito po ay motivation for every one of us to find the purpose of life. At hindi po yan mahirap hanapin. Kung ating makilala ang Panginoon, makikilala natin ang purpose ng ating buhay. At bilang tao, mayroon tayong duty. Napaka-importante, mga kapatid. Sabi ng pinakamatalinong taong nabuhay sa mundo, si King Solomon. Ang sabi niya sa Ecclesiastes 12:13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ito daw ang wakas ng lahat ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos. At sundin ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Tayong mga tao, ito yung ating buong katungkulan. At kung tayo ay nabubuhay na hindi po natin nalaman ang ating katungkulan, tayo po ay nabubuhay sa buhay na hindi po naka-align sa purpose at plano ng Panginoon. Bakit ba tayo nabubuhay? Magandang katanungan yan, mga kapatid. At marami din ang may sagot niyan. Iba-iba ang sagot ng tao. Pero Diyos lang ang may tamang sagot sapagkat siya ang may gawa at may lalang sa atin. Siya ang ating manufacturer and we are His product. At ang manufacturer ang nakakaalam kung anong purpose ng product na kanyang ginawa. And only God knows, amen, kung ano yung purpose niya, bakit niya tayo nilalang, bakit tayo nabubuhay.
hindi tayo ang gagawa ng purpose sa buhay natin, kundi tinutuklas natin kung ano ang purpose ng Diyos na may lalang sa atin. Kaya nga po maraming mga taong napapariwara ang buhay. Why? Because they make their own purpose. Sila ang gumagawa ng purpose kung anong gusto nila sa kanilang mga buhay. Ngunit mga kapatid, mayroon pong Diyos na may lalang sa atin. Diyos na nagmamay-ari ng ating pong mga buhay. Ang ating tungkulin, matakot sa Kanya. Ibig sabihin ng matakot sa Kanya, kilalanin siya bilang Diyos. Magkaroon tayo ng banal na pagkilala at pagkatakot sa Diyos at sundin ang Kanyang mga utos. Praise God. Ito daw ang buong katungkulan natin. Nakakalungkot sapagkat maraming mga tao na wala na lang sa mundo, hindi po natuklasan kung ano ang buong katungkulan ng tao sa mundo. Hinahangaan natin ang mga taong may magandang mga plano, plano sa pamilya, plano sa society, plano sa kanilang sarili. Maaring hindi naman masama ang mga pinaplano ng ating kapwa. Ngunit kapag ang Diyos ay inilabas ng tao sa lahat ng kanyang mga plano, mga kapatid, ang tao ay gumagawa ng sarili niyang landas at siya ay hahantong sa kawalan ng pag-asa sapagkat ang Diyos lamang ang nagbibigay ng tunay na pag-asa. Isang paalaala mula sa Biblia na ang buhay po ng tao ay hindi po ganun kahaba. Nagpapasalamat tayo sa Diyos kung humaba ang buhay natin sa mundo, umabot tayo ng 80 to 100 years old. That's a blessing. But yan ay matatapos din. At pag natapos yon, ano ang susunod? Sabi ng Bible in the book of Job 14 verse 1, man that is born of a woman is of few days and full of trouble. Ang taong ipinanganak ng babae ay sa kaunting mga araw lang, few days, and full of trouble. Maiksi ang buhay at marami pang suliranin. Yun ang kalagayan, mga kapatid, ng buhay. Maiksi, marami pang trouble. Yan ang sinasabi ng Biblia. So ngayon, kung nabubuhay tayo sa isang maiksing panahon lamang at marami pa tayong kinakaharap, mga kapatid, na mga suliranin sa buhay, sino ang pwedeng mag-enjoy ng buhay na ito, mga kapatid, kung wala sa Panginoon? Nais kong sabihin sa inyo na mapalad ang tao na nakakilala sa Diyos. Sapagkat kung ang buhay ay maigsi, kahit matapos na ang panahon sa mundong ito, ang kaigsian ng buhay ay hindi hadlang sa tuloy-tuloy na plano ng Panginoon. Ang buhay na ito, pansamantala. Inuulit ko, mapalad tayo kung humaba ang buhay natin sa mundo, pero ang 100 taon ay maiksi lang sa Panginoon. Amen. Kung ikumpara natin sa walang hanggan, mga kapatid, bilang mga ngaral ng salita ng Panginoon, malimit pong mabigkas ng inyong lingkod ang tungkol po sa eternity. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat lahat po tayo, whether we like it or not, patungo po tayo sa eternity. Ang Biblia ay nagsasaad ng kaiksian ng buhay sa James 4:14, whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Tayo daw na hindi nakakaalam ng bukas, ano daw ang ating buhay. Ito nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay nakikita at pagdakay nawawala o napapawi. Ganyan po ang buhay natin. Tayo ay lumilipas lang sa mundong ito. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa mga taon na tinatamasa natin ngayon, lalo na sa mga nakakilala sa Diyos. It is indeed a great privilege to know God, to love God, and to serve God. Hallelujah! Ngunit maiksi pa rin ang buhay. Hallelujah! At binigyan tayo ng Diyos ng napakagandang opportunity upang mabuhay tayo sa mundo in preparation for our eternal destiny.
Malimit po na sa tuwing tayo ay nagbubulay sa ating mga buhay, hindi po maiwasang maisip natin ang eternity, ang walang hanggan. Bakit kailangan nating maisip ang walang hanggan? Sapagkat ang taong wise ay iniisip kung saan siya patungo. Hindi po nais ang Panginoon na nabubuhay tayo sa mundo na bahala na. Ang dahilan bakit may Word of God, bakit may Gospel, bakit may preacher, sapagkat tayo sa mundong ito ay pansamantala lang and God is preparing us, hallelujah, for a great future, mga kapatid. Mayroon pong dakilang future na naghihintay sa atin, praise God, sa piling ng ating Diyos. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Kung tayo nakaranas sa mundong ito, mga kapatid, ng sinasabi ng sanlibutan ng magandang buhay, nais ko pong sabihin sa inyo na pagsamasamahin ang lahat ng saya na naranasan ng tao sa mundo ay hindi po pwedeng itumbas, hallelujah, sa buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga taong magkakabit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Salamat sa Diyos sa buhay. Salamat sa lakas. Salamat sa talino na binibigay ng Diyos. Salamat sa mga panahon na binibigay ng Diyos upang tayo, mga kapatid, ay mabuhay. Nagigising sa tuwing umaga, mga kapatid, hallelujah. At tayo po ay may lakas at may hininga. Lahat yan ay biyaya ng ating Panginoon. Ngunit ating pong tandaan na may nakatakdang panahon sa bawat isa, sa inyong lingkod at sa bawat isa sa atin. Naalala ko, nung araw nung ang father ko ay may karamdaman, tinanong ko yung doktor. Sabi ko sa doktor, hahaba pa kaya ang buhay ng father ko? Ang sabi sa akin ng doktor, pasensya na po, sapagkat marami na kaming beses na pahiya. Mayroon kaming mga sinabihan, nahahaba pa ang buhay, pero biglang binabawian ang buhay. Mayroon naman daw silang sinasabihan na hindi na magtatagal. Napapahiya din sila sapagkat bumabalik sa kanila malusog na malusog at malakas na malakas, sila'y namamangha. Kaya ang sabi sa akin, hindi ko po masasagot ang inyong tanong. Diyos lang ang nakakaalam. Totoo po yan. Sa mga malalakas at malusog ang katawan, magpasalamat tayo sa Diyos. Pero tandaan natin, hindi pa rin natin hawak ang ating buhay. Sa mga nagkakaroon ng mga karamdaman sa kanilang mga katawan, don't define life in terms of your sickness. Huwag niyong husgahan ang Diyos o ang sarili niyo dahil sa kayo ay may karamdaman, sapagkat ang Diyos, maraming pagkakataong hindi mabilang na ibinabangon niya ang mga taong may karamdaman at pinagagaling ng Diyos. Bakit ng Diyos ginagawa yan? Sapagkat ang Diyos ang nakakaalam ng purpose ng ating buhay. Nung araw, ako po ay nagkaroon ng karamdaman. At sa panahon na yon, mga kapatid, ako ay nagkaroon ng malalim na pagbubulay tungkol sa buhay. At sa aking pagbubulay, ang Panginoon sa aking kaisipan at puso ay nagkakaroon ng pangungusap, mga kapatid. Bigyan mo ako ng dahilan para bigyan kita ng mahabang buhay. And from that time, ako po'y nanalangin sa Panginoon at ang sabi ko, Lord, kung bibigyan mo pa ako ng pagkakataon, maglilingkod po ako sa iyo ng higit kaysa dati. Praise God. Thank be to God. He gave me another chance, and that was more than 20 years ago. Mga kapatid, salamat sa Panginoon. At ang buhay na ito ay akin pong tinuturing na in-extend lang ni Lord. At nais kong gamitin for His glory. At kung ang buhay ay in-extend lang ng Panginoon, thank God sa extended life. Salamat sa binibigay ng Panginoon na mga araw, mga linggo, mga buwan, at mga taon. Ngunit hindi rin po ito mananatili, mga kapatid, sa mundong ito.
Katulad ko, katulad nyo. We have only one life. At ang sabi ng Biblia, Hebrews 9:27, and as it is appointed unto men once to die, and after that, or after this, the judgment. Itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. Ang pagkatapos nito ay paghuhukom. Bawat isa ay may nakatakdang panahon. Hindi tayo maglalagay ng kalendar kung kailan tayo aalis. Ang Panginoon ang siyang nakakaalam. At ang tao ay hindi natatapos sa kanyang pisikal na kamatayan. Ang tao ay humaharap sa Diyos as it is appointed unto men once to die. After this, judgment. Paalala po sa bawat isa sa ating mga kaibigan at mga kapatid na tayong lahat ay haharap sa Panginoon. At sa pagharap natin sa Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan, aklat ng Romans chapter 14 verse 12, so then every one of us shall give account of himself to God. Bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Akin pong tinitingnan na ang buhay natin sa mundo ay isang magandang preparasyon para sa araw ng paghaharap natin sa Diyos. Maging tayo man ay bata o matanda, tayo man ay malusog o may karamdaman, mayaman man tayo o mahirap, anuman ang kalagayan natin, Diyos lang nakakaalam ng buhay natin, and one day tayong lahat ay haharap sa Panginoon. At sa pagharap natin sa Diyos, mga kapatid, yun po ay defining moment. Kung anong buhay natin, mga kapatid, saan ba natin ginamit ang ating buhay? Kinilala ba natin ang Diyos? Una buhay tayo para sa ating mga sarili. Mga kaibigan at mga kapatid, nais ko pong ipaalala mula sa salita ng Diyos na ang tao ay mayroon pong pupuntahan after this life. At ang sabi ng Biblia in the book of Matthew 25 verse 46, and these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. Mayroon pong dalawang lugar na tinutukoy o dalawang destiny na tinutukoy sa banal na kasulatan. Mayroong everlasting punishment at mayroong eternal life or life eternal. Ako'y naniniwala na lahat tayo ay gusto natin sa life eternal. At kung paano dinidescribe ng Bible ang buhay na walang hanggan, ito mga kapatid ko ay ang buhay sa piling ng Panginoon na wala ng kalungkutan, wala ng pananambitan, wala ng karamdaman, at wala ng kamatayan. Yan ang buhay na walang hanggan. Ngunit, ang eternal or everlasting punishment ay pupuntahan ng mga taong hindi kumilala sa Panginoon. Maaaring nabuhay sa mundo, ginawa ang kanyang personal na mga plano sa kanyang buhay, ngunit binaliwala ang ating Panginoon. Mga kaibigan, nais ko pong ipaalala sa bawat isa, maaaring sa ngayon, may mga taong hindi pinapansin ng Diyos, hindi pinapansin ang salita ng Diyos, ngunit sa katotohanan ng salita ng Diyos, lahat tayo ay gawa ng Diyos, lahat tayo ay nilalang ng Panginoon, at sa takdang panahon ng Diyos, lahat tayo ay haharap sa ating Diyos sa buhay. At sa panahon na yun, hindi ng Diyos itatanong kung gaano tayo kakilala sa mundo. Hindi itatanong kung gaano tayo makapangyarihan sa mundo. Hindi ng Diyos itatanong kung tayo ba'y mayaman sa sanlibutan ito, mga kapatid. Hallelujah! Tayo'y magbibigay sulit sa Panginoon. Saan natin ginamit ang ating mga buhay? Saan natin, mga kapatid, ginamit ang ating panahon? Kinilala ba natin ang Diyos? Ginawa ba natin ang tungkulin natin bilang tao na sinasabi ng banal na kasulatan? Mga kapatid, masarap mabuhay sa mundo kung tayo po, hallelujah, ay naka-align sa purpose at sa plano ng ating Panginoon. Opo, bagamat ang sanlibutan ay may mga problema,
may mga suliranin, may mga karamdaman, mayroong mga panganib. Ngunit mga kapatid, kung tayo ay nasa Panginoon, ang buhay kay Kristo, ang pinakamakulay na buhay. Ang buhay kay Kristo, ang buhay na may pag-asa. Buhay kay Kristo, mga kapatid, hallelujah, ang buhay na mayroong tiyak na magandang patutunguhan. Hallelujah, glory to God, glory to God. Kaya nga ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na makakilala sa Kanya, mga kapatid, at magkamit ng buhay na walang hanggan. Hindi po ng Diyos nais na ang tao ay mapahamak. Ang Panginoon ay naglaan ng dako, praise God, na Kanyang paghaharian sa walang hanggan. At ang tao ay binuksan ng Panginoon, mga kapatid, praise God, ang kaparaanan kung paano ang tao papasok sa buhay na walang hanggan sa Kanyang paghahari. Sa pag-uusap ng Panginoon at ng isang pinuno ng Hudyo, mga kapatid, ay ating mababasa sa aklat ng John chapter 3 verse 3 and up to verse 5. Ganito ang sinasabi ng Biblia. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ng tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sino itong tao na sinasabi ng Biblia? Itong tao na ayon sa banal na kasulatan sa nabasa natin, itong tao na nilalang ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. Itong tao na ang tungkulin ay matakot sa Diyos at sumunod sa Kanyang kalooban. Itong tao, mga kapatid, na alam natin, lahat ay nagkasala at nawalay sa Panginoon. At humantong ang tao na kailangan siyang ipanganak na muli upang siya'y makapanumbalik sa Diyos, mga kapatid. Lahat nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, hindi lang kamatayang physical, kundi kamatayang spiritual, to the point na ang tao ay makakaranas ng eternal separation mula sa Diyos. At ang tawag diyan ay kamatayan, at tinawag din siyang second death in Revelation. Pangalawang kamatayan na tumutukoy sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, mga kapatid. At dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, mga kapatid, siya po ay naparito. Siyang Diyos na may lalang ng lahat ng bagay. Siya po ay nagkatawang tao upang kunin ang lahat ng mga kasalanan na nakaatang sa atin, mga kapatid, at tayo ay Kanyang tubusin sa pamagitan ng banal na dugo. Naparito ang Panginoon upang iligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. At ang kaparaanan ng Panginoon upang tayo maligtas ay hindi niya inilihim sa tao. Ang sabi, mga kapatid, ng banal na kasulatan, we know this verse, John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, that He gave His only begotten Son, referring to Jesus Christ in the flesh. Amen. The sonship of God. Ibinigay niya, mga kapatid, ang Kanyang sarili. Nagkatawang tao. At ang katawang tao ay tinawag na Son of God. Nagdusa, namatay para sa atin, upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak. That's the purpose. Huwag mapahamak, sapagkat lahat sana ay mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang nais ng Panginoon, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng Panginoon sa John chapter 3 verse 3, kausap niya ang pinuno ng Hudyo. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Maliban ang tayo ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, malayo sa kanya ang paghahari ng Diyos. At ang sabi ni Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Paano tao ipapanganak kung siya'y matanda na? Papasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina? Ipanganak na muli? Nilinaw ng Panginoon sa verse 5,
Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Sumagot si Jesus. Sino si Jesus? Ang tanging tagapagligtas na nagbibigay ng kaparaanan kung paano ang tao papasok sa karya ng langit. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang Panginoon ang tanging tagapagligtas, no other name but the name of Jesus. The only saving name, the name of Jesus Christ. Amen. At siya na tagapagligtas ang nagbibigay ng kaparaanan kung paano ang tao maliligtas. Nais ko pong ipaalala sa bawat isa, hindi po ang tao ang pwedeng mag-formulate ng daan ng kaligtasan, kundi ang tanging tagapagligtas. And directly from the word of Jesus Christ, sinabi niya ito, mga kapatid. Hindi kailangan na maghanap tayo ng ibang mga kaparaanan kung paano maligtas. If we believe that Jesus Christ is the only Savior, ito yung kanyang paraan. Kailangan ng tao ipanganak na muli. At nilinaw niya, ipanganak sa tubig at sa Espiritu. Now, paano yun gagawin? Dito sa Acts 2:38, ito yung application. Mga kapatid, alam niyo bakit natin ito binabasa? At maraming pagkakataon dinadaanan natin ito sapagkat ang lahat ng nagnanais na makapasok sa karya ng langit. Ito po mga kapatid, ang sinabi ni Apostol Pedro, Acts 2:38. Naalala niyo ba nung sinabi ng Panginoon na kay Pedro binibigay niya ang mga susi ng karya ng langit? Dito po ginamit ni Pedro. Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Kailangan ng tao mag-repent. Bakit kailangan magsisi? Sapagkat ang tao ay nagkasala. Be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. Yung repentance, baptism in the name of Jesus Christ, ay nagre-resulta ng remission of sins. Repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Ito ang salita ng Diyos, mga kapatid, kung papaano ang mga kasalanan ay mapapatawad. Pagsisisi, pagpapabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Malimit natin itong bigkasin sapagkat kahit po kaming mga mangangaral, haharap po kami sa Panginoon. At ayoko pong haharap sa Diyos, darating ang araw na inilihim ko po ang malinaw na sinasabi ng Biblia kung paano ang tao, mga kapatid ko, mapapatawad ng kasalanan. Sinabi ng Biblia, mga kapatid, ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos ay mayroon pong pananagutan sa Panginoon. Amen. Kaya ayaw po namin itong ilihim. Maiksi lang ang buhay. Ang pangangaral, hindi naman ito forever, mga kapatid. Ngayon, ako'y nagpapasalamat sa Diyos, mayroong buhay at may lakas na nagagamit upang ipangaral ang salita ng Panginoon. Pero kahit po kaming mga mangangaral, kami po ay mayroon ding takdang panahon na katulad po ng bawat isa sa atin. Tayong lahat may nakatakdang panahon at haharap tayo sa ating Panginoon. Ngayon, mga kapatid, kung tayong lahat ay haharap sa Diyos, kailan natin paghahandaan ang bagay na yan? Maaring sabihin ng ilan, ay Pastor, ako'y malakas pa, malusog ang aking katawan, saka na lang yan. Tanungin natin ang Biblia, kailan ang tamang panahon para sa ating kaligtasan? Aklat po ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. For he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Ngayon daw ang araw, mga kapatid, ng kaligtasan. Tayo ay pinakinggan ng Diyos sa tamang panahon o sa panahong ukol. Sa araw ng pagliligtas, tayo sinasakluluhan ng Diyos. At ang sabi niya narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. Now is the day of salvation. Kaya nga, sa mga kaibigan nating nakikinig ngayon, hindi po aksidenteng nakikinig kayo. Marahil, hindi nyo sinadya na mag-open ng pangangaral
sa inyong mga gadget, sa inyong mga laptop. Nandyan kayo, naka-online kayo, nakikinig kayo. It's not an accident. May purpose ang Diyos dyan. May layunin ang Panginoon sa inyong mga buhay sapagkat mahal kayo ng Panginoon. Gusto ba nating malaman kung gaano nagkaroon ng malaking confidence si Apostol Pablo sa kanyang buhay? Siya yung nakita ko sa Bible na tao na habang nabubuhay pa, handang-handa na siya anytime na dumating yung kanyang pagpanaw. Alam niyo, isang magandang preparasyon, mga kapatid, yung habang nabubuhay ka, habang may lakas ka, malinaw sa isip mo na itong panahon mo sa mundo, pansamantala lang to. At tinitiyak ko sa inyo, malaki ang maitutulong ng ganong klaseng mindset. Kung paano natin haharapin ang buhay, paano tayo mabubuhay sa prinsipyo na mayroon tayong orientation for eternity. Because whether we like it or not, mga kapatid, nasabi ko nga sa inyo yan lagi, na talagang iiwanan natin tong mundong to, mga kapatid. Aalis tayo sa mundong ito. Ngayong panahon, nabubuhay tayo. Ngayong panahon, naririnig niyo ang mga ngaral na ito. Ngunit lumilipas, mga kapatid, ang mga tao. Lumilipas ang panahon. Redeeming the time because the days are evil. Lalo sa panahon ngayon, mga kapatid. Sa panahon ngayon na kung saan ang mga tao ay nagugulat tayo, mga kaibigan natin, mga kakilala natin, minsan mga mahal natin sa buhay ay nababalitaan na lang natin, umalis na. Na hindi ko ito sinasabi para matakot tayo o kaya kabahan tayo. Sinasabi natin ito yung totoong buhay sa mundo. At kailangan harapin natin ang buhay sa tamang paraan. At upang makapabuhay tayo ng tama, kailangan nakatuon tayo sa Diyos. At nabanggit ko kanina sa inyo, kung tayo ay nabubuhay ng tama, dumating man ang kamatayan, kamamatayan natin ang tamang buhay. At ang pinakamalungkot na dulo ng buhay ay yung namatay tayo na malayo sa Diyos, namatay tayo sa kasalanan. Hindi po ba ang pangyayari ngayon sa mundo ay pagkakataon upang ang mga tao samantalang maraming mga katanungan sa kaisipan? Ito ang pagkakataon upang mabigyan ng Diyos ng kasagutan, mga kapatid kong minamahal, na ang mga tanong natin ay may tiyak na sagot ang Diyos. Tanong tungkol sa buhay, tanong tungkol sa kamatayan, ang Diyos, mga kapatid, ay mayroon pong kasagutan. Narito ang statement na Apostle Paul na mayroon siyang matatag na pananampalataya at mayroon siyang matatag na confidence, mga kapatid, habang nabubuhay. At kung dumating ang panahon na siya ay kukunin, mga kapatid, ang pananaw niya, mga kapatid ko, ay sadyang kakaiba dahil sa Panginoon. Philippians chapter 1 verse 21, "For to me to live is Christ, and to die is gain." Saganang akin, ang sabi ni Apostol Pablo, ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Ang ibig sabihin, habang siya'y nabubuhay, habang siya'y may lakas, habang siya'y may panahon, gagamitin niya lahat yon para kay Kristo, para sa kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. At ang wika niya, ang mamatay ay pakinabang. Mga kapatid, kailan nagiging pakinabang ang kamatayan? Ang kamatayan ay nagiging pakinabang lang kung ang buhay natin, mga kapatid, ay ginagamit natin para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Doon lang magiging pakinabang ang ating kamatayan. Sapagkat alam ni Apostle Paul na pagkatapos ng buhay na ito, mayroong mas magandang naghihintay ayon sa pangako ng Panginoon. Kaya ang sabi niya, to die is gain. Para sa kanya, ang kamatayan is just a transition from temporal to eternal. Hallelujah. Ibig sabihin sa kanya, mga kapatid,
ang mabuhay ay si Kristo. Si Apostle Paul, marami din siyang mga problema sa mundo. Ang dami niya rin mga pain, ang dami niya rin mga hapis, mga kapatid. Ang dami niya rin mga pagdurusan na naranasan. Pero ang sabi niya, sa akin, ang mabuhay ay si Kristo. Habang may buhay, habang may hininga, gagamitin ang buhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. At kung matatapos ang buhay, ang sabi niya, ito'y pakinabang. Mga minamahal na mga mananampalataya, ang ating buhay sa paglilingkod sa Diyos, hallelujah, ay hindi po kalugihan. Maaaring mayroon tayong mga sacrifices na ginagawa ngayon. Naglilingkod tayo sa ating Panginoon. Maaaring tayo ay mayroong mga persecution. Marami tayong nararanasan ng mga hamon sa ating buhay sa paglilingkod sa Diyos. Ngunit mga kapatid, magpakatibay tayo, magpakatatag tayo. Sabi ni Apostol Pablo, ang mamatay ay pakinabang. Hallelujah. Kaya nga si Apostol Pablo, maraming pagkakataon siya ay nasa bilangguan. Siya, mga kapatid ko, ay nagdurusa. Ngunit siya ay sumusulat sa mga mananampalataya na ang mga mananampalataya ay dapat mag-rejoice lagi. Amen. Na ang mga mananampalataya ay dapat magpakatatag. Manalangin na walang patid. Ang dami niyang payo, mga kapatid. Kailan yun? Nung siya ay nagsasuffer. Bakit niya nagagawang mag-encourage sa mga tao? Samantalang, mas mahirap yung kanyang dinadaanan. Bakit? Sapagkat sa kanya, kitang-kita niya ang kanyang buhay na pag-asa. Nakikita niya na bagamat mayroon siyang mga pansamantalang tanikala, mayroon siyang mga pansamantalang pagdurusa, matatapos din yan, hallelujah, at haharap siya sa Panginoon, mga kapatid, na mayroong dakilang gantimpala. Praise God, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Nung ako po'y nananalangin ng isang gabi, mga kapatid, hindi ko maalala yung oras, and usually madaling araw. Ang Panginoon ay nagbigay sa akin, mga kapatid, ng paalaala while praying. Naturuan ng mga tao, hindi lang kung paano harapin ang buhay. Turuan ng mga tao kung paano haharapin ang katapusan ng buhay sa mundo. At yun ay aking pinagbulay-bulayan at doon nabuo yung mensaheng ito, mga kapatid. God wants us to glorify Him sa buhay na ito. Ang physical na kamatayan ay hindi kalugihan kung ang buhay natin ay ginamit natin for His glory. Amen. And that is the best preparation. Hallelujah. Para sa ating buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Pakinggan natin ang sinabi, mga kapatid, ni Apostle Paul. Sinabi niya, mga kapatid, sa 2 Timothy chapter 4, verse 6. Basahin natin sa wikang Tagalog hanggang verse 8. Sapagkat ako'y inialay na, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Si Apostle Paul ay nagsabi sa kanyang kahandaan, I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Dumating na daw yung araw ng kanyang pagpanaw. Ang ginawa niya, ito ang kanyang testimony. I have fought the good fight. Nakipagbaka ako ng mabuting pakipagbaka. I have finished my course. Tinapos ko ang aking takbuhin. I have kept the faith. Iningatan ko ang aking pananampalataya. Praise God. Mga kapatid, yan ang dahilan kung bakit si Apostol Pablo, ganun na lang yung kanyang katwiran. Sa 14:8, mga kapatid ng Romans, for whether we live unto the Lord. And whether we die unto the Lord. Whether we live, therefore, or die,
We are the Lord's. Tayo daw ay sa Panginoon. Mabuhay man o mamatay, tayo ay sa Panginoon. Mga mananampalataya, yan ay magandang katwiran. Ang katwiran na yan ay sasagot sa katanungan ng marami. Ang katwiran na yan ay sasagot sa mga takot. Maraming mga taong natatakot harapin ang buhay sa panahon ngayon at lalong natatakot din harapin ang kamatayan. Takot, magkabilaan, pangamba. But we have the answer. Ang Diyos ang may sagot. Whether we live or whether we die, we belong to Him. Sa Kanya tayo. Tayo nabubuhay, let us serve Him. Love Him habang may panahon, habang may lakas. Gamitin for His glory. Hanggat kaya mong magpuri sa Diyos, magpuri ka sa Diyos. Hallelujah. Luwalhatiin mo ang Panginoon. Sapagkat nabubuhay tayo for His glory. Amen? Purihin ang Panginoon. Bigyan natin ang Diyos ng dahilan. Kung naghahangad tayo, humaba ang buhay natin sa mundo, bigyan natin siya ng magandang reason. Bakit tayo kailangan bigyan ng Diyos ng mahabang buhay sa mundo ito? Mag-commit tayo sa Diyos, makipag-usap tayo sa Panginoon. Kung ang buhay natin ay gagamitin natin for His glory, ang Panginoon, mga kapatid, ay malulugod. Mamuhay tayong may purpose. Amen. Ayon sa plano ng Panginoon. Mga kaibigan, mga kapatid, ang buhay sa mundo, minsan lamang, amen, yan ang reality ng buhay. Gusto mong mabuhay ng masaya, mabuhay kang malapit sa Diyos. Ang isip mo at ang puso mo, punuin mo ng kabutihan na nagmumula sa Panginoon, ng kabanalan. Lumakad ka sa mundo, araw-araw, na taglay ang kaisipang nagmumula sa ating Panginoon. At dumating man ang panahon na hindi natin alam tungkol sa ating buhay, buong buhay natin, ginamit natin in preparation. Hallelujah. Sa pagharap natin sa ating Panginoon. Yan ang buhay ng mananampalataya. Mga kapatid, hallelujah. Magtiwala tayo sa Diyos. At katulad ng sinabi ni Apostle Paul, for to me to live is Christ and to die is gain. Hallelujah. I believe araw-araw nasa isip ni Paul yan. Pag natapos ang buhay nito, may maganda akong pupuntahan. Pag natapos ang buhay nito, mas mainam ang lugar na aking pupuntahan. Yun ang nasa mind niya. Kaya mga kapatid, nung panahon na siya ay papano niya, mayroon siyang strong confidence na sinabi niya, the time of my departure is at hand. Dumating na ang araw ng aking pagpanaw. Hallelujah! Mga kapatid na minamahal, nandito pa tayo sa mundo, nabubuhay pa tayo. Maging malinaw sa atin, bakit tayo nabubuhay? Gamitin natin ang buhay natin for the glory of God. Huwag natin sayangin. Ang mga panahon tayo malakas, panahon na tayo may mga kakayanang gawin, gawin natin para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat hindi natin alam, mga kapatid. Let us be wise. Let us live for God. And if we die, we will die for Him. Glory to God. Magbulay tayo sa Diyos, mga kapatid. Praise the name of Jesus. Kailan pa ba natin ibibigay ang ating buhay sa Panginoon? Mahal tayo ng Diyos, mga kaibigan, mga kapatid. Hallelujah. Nabubuhay tayo sa isang limitadong panahon. Amen. We thank God for this privilege na tayo nabubuhay. Ngunit mga kapatid, hindi po laging ganito. There will come a time. Darating yung appointed time. Haharap tayo sa Panginoon. This is not to discourage you, but this is to prepare each and every one of us. Hallelujah. For God's wonderful promises. Amen. Kaibigan, kailan mo pa ibibigay ang buhay mo sa Panginoon?
Kailan pa ibibigay ang buhay mong lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas. Hallelujah. Magtiwala tayo sa Panginoon. Kaibigan, kailan mo pa isusuko ang buhay mo sa Diyos? Kung wala na bang pagkakataon, kung huli na ba ang lahat? Kaibigan, ang panahon na ipinahintulot ng Diyos na mapakinggan mo ang mensaheng ito ay isang pribilehiyo upang ipagkaloob ng Diyos sa iyo ang buhay na walang hanggan, kaligtasan. Isuko ang buhay kay Kristo. Ialay ang sarili sa Diyos. Pagsisihan at talikuran ng mga kasalanan. Tanggapin ang kaparaanan ni Kristo sa pagliligtas. At magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Nandito tayo sa mundo just for a period of time. Lumilipas ang panahon. Maging ang sanlibutan ay lilipas. Ngunit ang gumaganap ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Hallelujah, praise God. Purihin ang Diyos sa buhay. Huwag tayo mawala ng pag-asa. May pag-asa tayo kay Kristo. Hallelujah. Kaibigan, na maraming katanungan sa buhay, Jesus is the answer. Kung ikaw ay nawawala ng pag-asa, ang Panginoon ay mayroong buhay na pag-asa na nakalaan para sa iyo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan mo'y tatagyan? Kung wala ng pagkakataon, huli na ang lahat. At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa ba siyang paglingkuran? Kung naubos ang panahon mo sa mundo, paano mo siya mapagpilitin? Ngayon ang tamang panahon, kapatid, kaibigan. Hallelujah, now is the time. Darating ang araw, haharap tayo sa Diyos. Anong ginawa mo nung ikaw ay nabubuhay? Saan mo ginamit ang buhay mo, ang panahon mo? Ang buhay sa mundo ay minsan lamang. Gaano man kainam ang iyong buhay. Bawat araw, bawat gawa ng iyong kamay, pagbibigay sulit sa may kapal. Ano ang ginawa mo nang ika'y nabubuhay? Naglingkod ka ba sa Diyos ng lubusan? Saan mo ba ginugol ang iyong mga araw? Ikaw ay harap sa may kapal. Ano ang ginawa mo nang ikaw
ka ba sa Diyos ng lubusan? Saan mo ba ginugon ang iyong mga araw? Ikaw ay haharap sa may kapal. Darating ang araw, matatapos ang lahat ng pansamantala sa mundo. Lahat tayo ay haharap sa Panginoon sa pagharap natin sa Diyos. Nawa, lahat tayo ay mayroong strong confidence na katulad ni Paul. Nung sinabi niyang dumating ang araw ng kanyang pagpanaw at siya'y nahahanda na. Nakipagbaka siya ng mabuting pakikipagbaka. Ibig sabihin, pinaglaban niya ang kanyang pananampalataya. Tinapos niya ang kanyang takbuhin. Ibig sabihin, hindi siya huminto. At ang sabi niya, iningatan ko ang aking pananampalataya. Kung ganyan ang ating gagawin, darating ang araw, maririnig natin sa ating Panginoon ang salitang, "Well done, thou good and faithful servant." Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya nga mga kapatid, habang tayo nabubuhay, let us live for God. Amen. Hallelujah. Praise God. Living for God is the best preparation for eternity. Purihin ang ating Panginoon. Isa pa natin purihin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Glory to God. Tayo po ay manalangin sa Panginoon, dakila at mapagpalang Diyos. Maraming salamat po muli sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong banal na presensya. Salamat, Lord, sa pagkilos mo sa aming mga buhay. Salamat, Lord God, sa pag-ibig mo sa amin. Sa layunin at hangarin mo na kami maligtas at hindi mapahamak. Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng mga nakasama namin, maging lahat ng mga nakapakinig, Panginoon, nakapanood ng mensaheng ito. Patuloy na ang salita mo ay manahan sa aming mga puso upang kami ay mapatnubayan nito, Panginoon, sa landas ng aming buhay. At kami ay makapagpasya lagi ng tamang pasya na ang buhay namin, Panginoon, ay magamit for your glory sapagkat ito ang purpose mo sa amin. Pagpalain mo ang bawat isa maging sa pagtatapos ng gawain ito. Patuloy kang manahan sa aming mga buhay. Sa mga kaibigan namin, Lord, na nakapanood sa mensahe o nakapakinig, patuloy kang magpala ng kaligtasan sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo ang lahat ng nasa kanilang mga tahanan, mga magulang, mga anak, at lahat ng mga nakasama namin, Panginoon. Ang pagpapala ay managana sa bawat isa, unang-una, spiritual na pagpapala. Pagpalain mo rin ang kalusugan ng iyong mga anak, Panginoon, maging ang mga ilan na mga may karamdaman, O Diyos. Naniniwala kami kung paanong nagbibigay ka lagi, Panginoong Diyos, ng mga patutuo sa iyong mga anak. Ang mga kapatid sa Panginoon na mayroon pong karamdaman, Lord, naniniwala kami na mga kapatid namin na yan ay mayroon pong mga hangarin na lalo pang maglingkod, magpatuloy sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Bigyan mo po sila, Panginoon, igawad mo ang pagpapagaling. Hallelujah. Upang sa buhay nila ay patuloy kang maluwalhati, Panginoon, at may taas ang iyong pangalan, Panginoong Diyos. Bigyan mo sila ng mga patutuo. Hallelujah. Inaangkin namin na iyong malayang pagkilos. Maraming salamat. Binabalik namin siyang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabing amen. Misa pa natin purihin ang Diyos sa buhay, mga kapatid. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Amen and amen and amen. Praise God. At minsan pa, maraming salamat po sa panahon na kami po ay inyong sinamahan. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos na buhay at saan man po kayo naroon, ang biyaya ng Diyos ay managana po sa ating lahat. Thank you and God bless us all.